Ayan guys, nagbabala ka ba na magpatayo ng bahay sa ngayon? Saan ba aabot ang 1 million pesos mo sa pagpapagawa ng bahay? Dito guys, i-share ko sa inyo kung saan aabot ang 1 million pesos mo. Tara, sabayan nyo ako at gagala tayo. At ibibigay ko sa inyo kung step by step kung ano yung mga ginagawa namin. So, ayan, ito nga yung kabuuan ng bahay guys. 1 million pesos. So, paano ba kami nag-start dito? Tara guys, tapusin mo ang video nito at para malaman mo. Dito nga pala kami guys, nag-start ng planning dito sa very first day ng pagka-construct ng bahay. So, binakuran muna namin yung 50 square meter na nabili namin na lupa. Ayan. So, iyan malapit na sa kalsada kasi doon mayroon kaming 400 square meter sa likod nito. So, ito muna yung 50 square meter dahil malapit dito sa kalsada na in the future pwedeng tayuan ng business. So, ito nga pala ang aking bossing. Ayan, si manager. Ayan, nagmamanage ng mga tauhan niya kung paano magplano. Ayan. So, tulong-tulong. So, hindi nga po pala kami nag-hire ng mga foreman. So, ang tatay ko lang ang nag-manage nito. Ayan. So, kami pa lang ang una-unang magtatayo ng mga bahay dito sa bagong lote. Ayan, tulong-tulong muna kami sa pag-aayos ng lupa. Ayan. So, ayan, nag-level na, land leveling na kami. Ayan, so kami lang ang gumagawa. And then, yung basement nga pala, ginawa na namin ng kwarto kasi imbis na tatambakan namin ng lupa, nilagyan na namin ng kwarto. So, yung kalahati na 5 meters, ginawa namin ng isang kwarto or basement. So, yun yung magiging basement namin. Ayan, so ayan, halos buo na for the very first week ng gawa namin. Ito na siya. So buo na yung basement, nakaasinta na yung mga hollow block. At nilagyan namin dito ng kubo kasi lalagyan namin ng mga materials dito. Ayan, para malapit dito sa construction ng bahay. At saka dito yung sa portion na to is yung nakakainit na kasi halos lahat mga ilang linggo kami naghuhukay dahil matigas ang lupa dito sa Antipolo. Kaya kailangan naming hukayin. So malalaki yung hukay niyan at malalaki yung pundasyon. At saka dito ay napaasintahan na namin. Ayan, so malapit nang magbuhos dito sa basement. Ito muna yung inuna namin dahil marami nang kakailanganin dito. Ayan. So, ang isusunod niyan, ito ngayon yung flooring. So, ito yung ngayon yung ground floor. Pag nabuhusan ito, yan yung magiging ground floor. Ayan, malalaki yung hukay at pundasyon nito. Ayan, ito ngayon yung ang sukat nito is 5 by 10 meters. So, ayan na nga guys, natapos na ngayon yung basement namin. So, pansamantala, binutasan muna namin dito para makapaglagay kami ng sa paghahalo. Ayan, access ito. So ayan, punong-puno na ng kahoy at ready na itong buhusan para makapagbuhos na. Ayan, dito sa taas na to ayan, nakapag-umpisa na kami ng ground floor. Tuloy-tuloy na to. Ayan, ito na guys yung ground floor. Ayan, nakapag-umpisa na ng asinta ng mga hollow block sa ground floor. So, ayan, tuloy-tuloy na yan. Hanggang sa mataasan. Ayan, halos paunti-unti lang nagagawa. So, hindi po siya tuloy-tuloy. Ayan. So, malapit na. So, mabilis na yung magpapataas ng hollow block. Kaya pag-aasinta. Ayan, napakabilis. Ayan, dito naman, ito na ngayon siya na tinanggal na namin yung mga slab ng ground floor ay ng basement. Ayan, so ipinauna muna namin yung taas sa pag-aasenta.
So, yan yung timeline ng pagpapagawa namin ng bahay. So, unti-unti, umpisa dun sa land labeling. Ayan, hanggang sa nakasinta na lahat ng mga hollow blocks. Ayan. Ayan, so kailangan daw after 35 days, kailangan matatanggal yung mga slab. Kaya hinihintay pa namin. Habang naghihintay kami, nagpapagawa na kami sa taas, sa ground floor. Ayan, buong-buo na yung ground floor. So, nag-aasinta na ng lahat ng mga hollow blocks. So, ang ginamit pala namin dito is 5 na hollow block. Ayan. Ang ganda. Ayan, malapit na guys. So, kunting tiis na lang, matatapos na ang aming construction ng ground floor. Ayan. So, ito na siya. So, nakabuo na siya ngayon. Ito ngayon yung magiging kusina namin. So, buo lahat ito, kusina. At saka sala. Yan ang magiging sala at kusina namin. So, dito sa kabila na to, ito yung magiging sala namin. At saka yung maliit na kwarto na to, ito ngayon yung magiging maliit na tindahan. Ayan. So, kunting tiis na lang guys, malapit na. Ayan. So, yun po yung pinaka-timeline ng paggagawa namin ng bahay na to. Ayan, ito na yun yung pinaka-ground floor. So, halos na-asenta na. Ayan guys, dito mag-i-start na kami ng paglalagay ng mga tukod para mabuhusan na yung pahulog. Ayan. So, ready na yan. At nag-prepare na rin ng pagbuhos ng slab sa taas. So, para matakpan na yung buong ground floor at para magiging second floor na. Ayan. So, ito is preparation pa lang. So, tuloy-tuloy na yung paggagawa. Ito ngayon yung hagdan na paglalagyan ng hagdan. Ayan, galing sa basement. So, nabuhusan na namin yung basement at saka nalagyan na rin ng flooring. Ayan, ito na siya. Ready na buhusan para sa second floor. Ayan. So, madaming kahoy ang nagamit dito. Grabe. So, dito pa lang sa kahoy guys, medyo malaki-laki na yung nagagastos namin dito sa mga nabili namin na mga kahoy. Ayan guys, buhos time na. Dito na kami sa construction na ngayon. Ayan, buhos time na ngayon. Binuhusan na ngayon yung buong kabahayan. Ayan na, medyo maingay ngayon ang video dahil sa mixer na ginagamit namin. Ayan, tulong-tulong para mapunuan ang buhos sa taas. Ayan guys, malapit na. Buhos time na, sunod yan, papalitada na. Ayan, para mapalitadahan na yung mga pagilid. So yan, malapit nang matapos. Buong isang araw ang pagbubuhos. Yan, sobrang pagod na nararamdaman namin dito buong maghapon na kailangang matapos ang pagbubuhos. Ayan na nga guys, pagkatapos naming buhusan, ito naman yung ginawa namin, nagpapalitada kami. So, pinalitadahan na namin ang buong paligid ng bahay at saka sa loob. Ayan, pinapalitadahan na namin. Halos matatapos na. So, ayan na guys. Kompleto na nga ang palitadahan. Ang labas at loob ng bahay. Kaya, ito na siya. Tara, bubuksan natin. Papasokin natin kung ano na itsura sa loob. So, pansamantala, ito muna yung maaabutan natin dahil hindi pa tapos sa pagpapalitada. Ayan, so medyo hindi pa siya tapos pero lahat na napalitadahan ang labas at loob ng bahay. Ayan, so pansamantala nilagyan muna namin ng 65 inches na TV para may mapanuoran yung mga nagtatrabaho at minsan pag napunta kami dito, diyan kami nanonood. Ayan,
So ito na ngayon yung tindahan, malapit na siyang matapos. Ayan, kulang na lang. So ayan, halos kompleto na. So i-coating na lang to, skim coat. Ayan, medyo magulo pa, pasensya na kasi mga gamit pa to sa pag-construct ng bahay na to. So medyo hindi pa siya masyadong maayos. At sa kanilagyan na lang namin ng stairs papunta ng second floor. So para manakaabang na yung pag-second floor namin. Ayan, so papatungan na lang siya. So ito na ngayon yung second floor na pwede na namin asintahan. Pero sa ngayon, tigil muna. Yan. So, ito ngayon yung second floor na namin na ready na. Ready na sa paggagawa ng second floor. Yan guys. So, ito nga pala yung basement namin. Bumaba na tayo ngayon sa basement. So, ngayon yung basement namin. So, ito muna yung pinauna namin yung skin coat. Pina-skin coat na namin yung pader. Ayan. Ayan, ready na for painting yan. So, kunting-kunti na lang. Matatapos na ito ngayon yung basement namin. So, tapos na. Ito muna yung pinauna namin sa pagpapalagay ng skin coat. Bago yung taas. Ito na ngayon yung underground nga pala na sinasabi ko, na imbis na tatapunan ng lupa, ginawa namin ng isang kwarto dito sa basement. Kaya at least mapapakinabangan pa namin yung basement. Ayan, napakaganda. Yan, napakaganda ng idea na imbis tatambakan namin ito ng lupa, ginawa namin ng kwarto. So ito na nga pala guys, ang latest. So mayroon na siyang tindahan, nabila na namin ng pintuan. Ayan. So ito ngayon guys, napalagyan na namin ng tiles. So medyo magulo pa. So wala pa kaming mga gamit na nilalagay. So mga basic pa lang na gamit yan para pag napunta kami dito, mayroon kaming magagamit. At nalagyan na rin namin ng sliding window. Ayan. So clear na mayroon ng tiles, malinis ng tingnan. Ayan, mga gamit na lang ang ilalagay namin. At saka dito napalagyan na rin namin ng mga skin coat. So by the way, skin coat pa lang siya, hindi pa siya napipinturahan. So para sabay-sabay na ang pagre-repaint namin, pagpipintura. Ayan. So ayan guys. Unti-unti na, so marami pa tayong lalagyan ng guys. At saka ang location pala nito is napakalapit at nasa tabi ng highway. So mga 2 to 3 minutes lang walking papunta dun sa bahay. National Highway yan. Ayan. Nagkapagpalagay na nga rin pala kami ng Meralco. Papakita ko sa inyo kung saan kami nakakabit ng Meralco. Ayan. Nandito na ang Meralco namin. Ayan. May kuryente na kami sa bahay. Ayan. Pag-abang papunta doon. So it's around mga nasa 300. So yun na nga guys, kahit hindi pa tapos ang aming bahay kahit papaano, pwede na siyang tirahan. So in the future, pwede na namin palagyan ng second floor. Actually, bakasyonan lang namin to every Saturday and Sunday. So dito kami nagpapahinga. So para kahit papaano, mayroon na kaming matitirahan. So, thank you very much for watching guys. Kung nagustuhan niyo yung video na to, huwag niyo naman pong kalimutan i-follow and i-share ang video na to para kahit papaano magkaroon ng idea yung lahat ng mga nangangarap na magkaroon ng sariling bahay para kung saan aabot ang 1 million nila. So, thank you very much for watching guys.